Okay, so good evening po sa lahat mga kapatid at muli po tayo po ay nagpapatuloy po dito sa ating Wolves in the Churches. At ipanalangin po ninyo mga kapatid na ito po ay magiging actually ito po ay collection of 7 books po yung aking ginagawa. Isa po ito sa kasama doon sa 7 libro na tinatapos po natin tong Wolves in the Churches. And hopefully pagdating po ng October, ngayon pa lang po ay iniimbitahan ko na po kayo. October po ay month October, last po yun, last week. Okay? Last Wednesday, last Thursday, at last Friday po ng October po. Tingnan nyo na lang po no, sa inyong kalendaryo. At hopefully po ay isama nyo po sa panalangin na sana ito po ay maiprint at maipamigay po sa mga kapatiran. Okay, so tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming pong salamat po sa pagkakataon muli at pribileyo na kami po ay ginagabayan niyo po ng inyong banal na espiritu at ang inyong salita ang patuloy na maging makapangyarihan sa aming buhay at ito po ang pumuno at magpatatag sa amin sa aming buhay bilang Kristiyano, Panginoong Diyos. At dalayan ko, Lord, na ito pong pag-aaral na ito ay alam kong napakaselan sapagkat ito po ay diretsahang tumutukoy sa mga kaaway, mga ka, mga kampo ng kadiliman, Panginoong Diyos, na patuloy na ito po ay nagpe-penetrate sa mga churches. Kaya't ang aking kahilingan, Panginoong Diyos, kami po ay hinihiling ko ang inyong proteksyon sa amin, ang bawat isa habang kami po ay nakikinig, nag-aaral at binubuksan ang inyong salita upang makita po namin itong panganib nito, Panginoon, sa mga churches, Lord. Kayo po ang patuloy po na maitaas sa oras pong ito, ang inyong salita ang maging matibay na pundasyon ng aming paniniwala, Panginoon, at doktrina. Sa pangalan po ni Jesus, Amen at Amen. So muli po mga kapatid ay magandang gabi po sa lahat. At welcome po sa ating Wolves in the Churches. So ngayon balikan natin ng konti kung nakakatatlong chapter na po tayo no nakaraan. Ano po? Chapter 1, Wolves Among the Flock, a Biblical Reality. Chapter 2, natalakay na po natin tong the shepherd, the sheep, and the wolves. Tinalakay po natin ano ba yung katangian ng shepherd, ano ba yung sheep, ano ba yung wolves. And then number 3, ito po yung nakaraang Sunday, the origin of wolves, Satan's strategy in the church. So ngayon po, tayo po ay nasa chapter 4 na po ngayon. Okay? Actually, ito po ay hanggang chapter 18 po ito eh. So nasa chapter 4 pa lang po tayo. And I hope, hindi naman po siguro ito sabihin natin kalabisan sa araw na total, alam ko maghapon yung iba sa inyo may mga pananambahan. Ginawa ko po 'tong Sunday dahil ito po yung available ko para ito po ay maibahagi ko po sa inyo ng Sunday night. Kaya sa next Sunday po medyo mag-a-adjust tayo ng oras, mga 8:30 po tayo para kasi po yung iba po ay parang pauwi pa lang galing sa kanilang local church o para may mga inaasikaso. Kaya sa Sunday po ay 8:30 po tayo. Ano po? Diyan Philippine time po, no? Okay. So, chapter 4 na po tayo. Marks and characteristics of wolves. Muli po, buksan po natin yung Acts chapter 20 po, yung ating foundational text. No? How to recognize spiritual danger. Lesson, buksan po natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 20. Ito po yung ating pinaka-foundational text at saka yun sa sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 24. Pero mas maganda po ay buksan natin sa Acts chapter 20. Okay, Acts chapter 20, verse 28 hanggang verse 31. Once again, Acts 20, Acts chapter 20, verse 28, 29, 30 hanggang 31. Okay, babasahin ko na po. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. At verse 29, for I know this, sabi ni Apostol Pablo, for I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves
shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Verse 31, therefore watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. I-bless ng Panginoon ng pagkabasa po ng kanyang salita. So, how to recognize spiritual danger? Paano ba natin ito ma-recognize na merong panganib na kinakaharap po ang mga local churches? Mahalaga po na makita po natin itong bagay po na to, mga kapatid. Let's go to sa ating introduction ngayong gabi. One of the reasons wolves are dangerous is because they are not always easy to recognize at first. Alam niyo kung bakit very dangerous itong mga wolves na ito? Okay, sa umpisa, sa umpisa. Hindi napaka-panganib itong mga tao po ito, na po natin, no. Tinatawag sila ng Bible na wolves, no? Okay? Itong mga wolves na to ay napaka-dangerous sapagkat hindi po agad-agad sa umpisa ma-recognize mo sila eh. Okay? Yun po yung napakadelikado dito sa mga wolves na to eh. If wolves look dangerous immediately, many believers would avoid them quickly. Tama? Kung agad-agad madidiscern mo agad sa umpisa pa lang, mag-iingat ka na sa kanya. But the Bible teaches that wolves often appear spiritual, kind, intelligent, and even helpful. Yan yung problema eh. Alam niyo sa mga local churches, karamihan po na nag-create po ng division ng pag-aaway-away yung mga naging member sa loob ng church na parang matulungin, di ba? Spiritual ang dating, mabait, intelligent, at yun yung nakakatakot mga kapatid eh. This is why many churches become deceived. People often judge by appearance. Alam niyo, ang problema po kasi tayo po na mga tao, ito na po talaga yung basic po na parang sa instinct ng tao eh. Hinahatulan ng tao ang kanyang basihan ng kanyang ng kanyang judgment ay sa magitan ng appearance, speaking ability, popularity, or personality. Kaya nakakatakot po itong mga wolves na to dahil yung parang kumbaga sa yung timplada kuhang-kuha nila yung gusto ng tao. Appearance, speaking ability, popularity, or personality. But God teaches us to examine. Pero sa Biblia po, ang Diyos po iba po kasi hindi po yan yung magiging basis mo ng iyong judgment sa mga tao na nakakasalamuha mo eh. But God teaches us to examine doctrine. Ano ba yung doctrine ng dala-dala nito? Okay? Tingnan niyo yung karakter niya. Okay? Kasi yun yung doon ka magbabase, yung doktrina, yung karakter, yung motive niya. Ano ba talagang motibo nitong taong ito? Okay? And fruit, sabi nga sa Bible, sa Matthew you shall know them by their fruits. Totoo naman po makikilala mo sila sa kanilang mga bunga. At yan po yung itinuturo ng Bible. Okay? Hindi sa appearance, speaking ability, popularity, or personality. No. Doctrine, character, motives, and fruit. The good news is this. Ito po yung good news. God did not leave His people without warning signs. Ito po ang good news. Bagamat itong mga wolves na ito sa mga churches na nakapenetrate na po, actually nakaposisyon na po ito, to be honest. Nakaposisyon na to sa mga local churches, itong mga wolves na to. Okay? Pero hindi tayo iniwan ng Diyos na parang walang binigay na warning sign. The believer clearly reveals the marks and characteristics of wolves. Kaya ito po yung ating tatalakayin The marks and characteristics of wolves. Let's go po doon sa ating first point. Wolves use good words to gain trust. Alam niyo yung mga wolves po, ang kanilang paraan ay magagandang mga salita. Yes, yan po yung nakakatakot sa mga taong ito. Okay?
wolves use good words to gain trust. Sabi sa Romans chapter 16, maganda basahin po natin ang itong ng buo itong Romans chapter 16. Romans chapter 16. Okay, and verse number 18. Okay, Romans chapter 16 and verse number 18 po, babasahin ko. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words, nais ko pa siya, and by good words and fair speeches, here's the very, ito yung pinaka nakakatakot deceive the hearts of the simple. Sa tagal na po ng inyong lingkod po sa ministry, at sa mga testimony po ng mga pastors po ng mga churches, yung nagki-create po talaga ng, madalas po nagki-create ng mga problema sa mga local churches, yung magaling magsalita. Okay? Yung mabulaklak, maboka, kumbaga sa Pilipinas, no? Maboka, madaling magkumbinsi. Kaya nga sabi ni Pablo, and by good words and fair speeches, deceive the hearts of the simple. Wolves are usually skilled with words. Tandaan po natin yan, yung mga wolves po, magaling po sila sa mga pananalita. Yan po yung katangian ng wolves Okay? Magaling po silang manghikayat. Magaling po silang makakumbinsi. Kaya minsan may mga pastor, ang tagal mo nang, meron kang kasama sa church, matagal ng panahon. Tapos all of a sudden, bigla lang may pumasok na isang wolf sa church mo. In just, itong kasama mo, matagal mo nang kasama, 10 years mo nang kasama. Okay? 15 years mo nang kasama. And then, biglang meron nakapasok na wolf sa local church mo. Magugulat ka with the span of 1 year, 2 years, nakumbinsi sila. You know why? Because wolves are usually skilled with words. They know how to, number one, sound spiritual. Para bang kala mo napaka-spiritual nila. Yun yung nakakatakot, mga kapatid Sound loving. Para bang pagka alam nila kung paano silang parang ang kanyang mga panita parang may malasakit, may pagmamahal, sound spiritual, sound loving, sound wise, and sound convincing. Yun po yung nakakatakot po dito po sa mga wolves nito, mga minamahal. Okay? Kaya napakahalaga po na ituro po ito, okay, itong lesson na ito sapagkat pag hindi po natin po nabantayan, okay, at hindi po natin nakita itong mga bagay na to, talagang magkakaroon ng problema, mga kapatid. They often speak in ways that make people feel important. Lalo na, alam niyo naman sa church, sa mga members po sa ating local church, mga minamahal, ay tawag doon, minsan merong mga kapatiran tayo sa loob ng church na parang kulang sa pansin. Hindi nabibigyan ng attention. Diyan sila magagaling. Yung mga wolves, sila ang eksena na para bang itong mga wolves na to, na parang sila yung nagbibigay ng masigit na ng attention sa kanya kaysa sa pastor. So they often speak in ways that make people feel important. Buti pa tong si brother na to. Buti pa tong si kapatid na to. Pinapansin ako. Binabati ako. Di ba? Amen? Emotional. Okay? They often speak in a ways that make people emotional. Alam niyo yung target ng mga wolves, yung emotion ng tao. Inspired or accepted. Kasi madalas, parang feeling ng mga miyembro, itong mga na biktima, feeling nila hindi sila katanggap-tanggap. Feeling nila ay parang
Parang dahil hindi sila napapansin, kulang sa pansin, sabi nga, ngayon itong mga wolves na 'to, diyan sila magaling. Okay? They often speak, ulitin ko po, they often speak in ways that make people feel important, emotional, inspired, or accepted. But words alone do not prove truth eh. Hindi po yun yung magbibigay ng proof na talagang ano po eh. Okay? Yun po yung nais kong pansinin po natin mga minamahal. No? Tuloy po tayo. Many believers are deceived because they listen only to, ito po, number 1, smooth speech. Buti pa tong si brother eh. Hindi katulad ni pastor. Hindi katulad ni ganito. Siya, maganda siyang magsalita. Maayos. Confidence. Yan po yung mga believers kung bakit nadi-deceive eh. Because they listen only to smooth speech, confidence, and emotional appeal. Diyan po sila, ulitin ko po, diyan po magaling ang mga wolves. Pagdating sa emotional appeal. Lalapitan ka, magte-take advantage doon sa sitwasyon mo na meron kang problema sa church. Magte-take advantage sila dahil parang feeling mo walang pumapansin sa'yo. Magte-take advantage sila na parang ang feeling mo hindi ka importante. Diyan sila magagaling mga kapatid. Wolves use good words to gain trust. Instead of asking, ito dapat eh. Balikan ko, many believers are deceived because they listen only to smooth speech, confidence, and emotional appeal instead of asking, is this biblical? Kaya kailangan yung mga members sa local churches talagang kailangan mag-grounded talaga sila sa Bible. Para from time to time pag may lumalapit sa kanila na mga wolves na ito ay sasabihin niya, yan bang sinasabi mo na ba yan? Yan ba yan? Biblical ba yan? Okay? Today, many churches are controlled more by emotion. Here's the problem. Today, many churches are controlled more by emotion than by scripture. People say, I felt blessed. It sounded powerful. It speaks very well. But feelings are not the final authority. Ang problema kasi, ulitin ko po, diyan magaling ang mga wolves. Yung i-touch yung emotion mo. Mag-take advantage sila sa sitwasyon mo. Okay? Kaya hindi po yan ang dapat maging final authority. Yung feeling, kundi yung salita ng Panginoon. The Word of God is the final authority. Dahil ang emotion ng tao nagbabago po. Okay? At madalas, pag ang emotion ang naging basihan natin ng ating mga desisyon sa buhay, madalas po nagkakamali tayo. Dapat po ang maging final authority natin ay ang salita ng Panginoon, mga minamahal. Okay, the Word of God is the final authority. Sana yan po ang maging final authority natin sa ating desisyon, sa ating mga hakbangin, mga kapatid. Okay? Let's go to point number 2. Wolves serve themselves, not Christ. Okay? Ang mga wolves po talaga, in reality po, ang pinaglilingkuran talaga nila ay ang kanilang sarili. Hindi si Kristo, mga minamahal. Romans chapter 16, verse 18. Romans chapter 16 and verse number 18. So po natin sa Romans 16 po, verse 18. Once again, binasa natin kanina. Basahin natin ulit. For they that are, mas maganda ituloy natin sa verse 17 para makita natin yung scenario sa verse 18. Ano? Verse 17. Now I beseech you, brethren, mark them. See the word mark them? Mark them which cause divisions and offenses
contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Verse 18, itong mga tao to na nagkikreate ng division. Okay? At nagtuturo ng contrary doon sa doktrina. Verse 18, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Okay? In reality po, itong mga wolves na to, hindi naman talaga ang Panginoon ang kanilang pinaglilingkuran, kundi yung kanilang mga sarili. This verse exposes the heart of wolves. They may use the name of Christ, but their true goal is themselves. Wolves are driven by pride, recognition, money, power, and control. Yan po yung mindset ng mga wolves. Driven by pride, recognition, money, power, and control. A true shepherd sacrifices for the flock. Ang tunay na shepherd po ng Panginoon na nagpapastor, nagsasacrifice po siya alang-alang sa mga kapatiran. A wolf uses the flock for personal benefit. Yan po yung pagkakaiba ng wolves at saka ng shepherd. Kaya kung ikaw, halimbawa po, mga members po, majority po na narito ay mga kayo po ay mga members po ng mga iba't ibang mga local churches. Diyan po makikita niyo yung contrast eh. Yung tunay na pastor, nagsasacrifice para sa inyo. Pinapanalangin kayo, inaalagaan kayo, minahal kayo. Itong mga to ay ang kanya talagang motibo. Gagamitin ka lang eh. For personal benefit. Yan po talagang totoo, mga minamahal. Signs of self-centered leadership. When leaders, ito po yung sign ng isang self-centered leadership. When leaders constantly seek praise. Kapag ka po ang kanyang gusto, yung pinupuri mo siya, ina-appreciate mo siya, become angry when corrected. Kapag ka yung mga leaders po ay nagagalit kapag kinokorek mo, samantalang maliwanag naman na may pagkakamali siya at hindi niya tinatanggap yung correction, nako, delikado po yan. Demand special treatment, nako, nakakatakot po ito. Demand special treatment or make everything about themselves. Okay, sandali lamang po ha. These are dangerous signs. Yan po mga bagay po na yan. Yang pag ang leaders po ay constantly ang hinahanap niya ay praise, papuri, applause. At pagka siya po ay nako-correct, nagagalit, at nagdidemand siya ng special treatment or make everything about themselves. These are dangerous signs, mga minamahal. Okay. Mga kapatid, a true servant points people to Christ. Ang isang tunay na lingkod ng Panginoon, hindi ituturo niya para sa kanyang sarili, kundi kay Kristo eh. A wolf points people to himself. Lagi niya sasabihin, ako. Palaging niyang ipagmamalaki yung kanyang ginawa sa church, yung kanyang itinulong, yung kanyang contribution. Pero isang tunay na lingkod ng Panginoon points people to Christ. A wolf points people to himself. Let's go to point number 3. Wolves avoid strong biblical truth. Ang isa sa mga marka ng isang wolves, iiwasan niya yung strong biblical truth. Takot siya dyan, mga minamahal. Sabi sa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. So natin mga Bible po natin. 2 Timothy chapter 4 and verse number 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having
itching ear. Darating ang panahon, yung mga tao po, hindi na nila kakayanin yung mga biblical, mga sound doctrine eh. Wolves usually avoid preaching. Ito yung mga ina-avoid ng mga wolves. Preaching holiness, judgment, biblical separation, and doctrinal truth. Kaya yun yung titingnan mo eh. Kung ikaw man ay mga members po kayo ng mga local churches, tingnan mo. Iniiwasan niya ba itong mga bagay na to? Mga minamahal? Why? Bakit po? Because strong truth exposes deception. Instead, wolves often preach success only, comfort only, blessings only, and messages that please people. Kaya sabi diyan sa verse 3, for the time will come, they will not endure sound doctrine, but after their own lust, shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Ito yung parang ang gusto ng mga, alam mo minsan yung mga tao sa loob ng local churches, yung gusto nila yung parang pinupuri sila. Para silang hinihili na, parang, alam niyo ba yung sanggol, yung isang bata na pagka umiiyak kailangan ihihili-hili mo, di ba? Kakantahan mo pa. Okay? At diyan magaling ang mga wolves. Okay? At majority po, hindi lamang I'm talking about mga wolves na sa loob ng local churches, kundi minsan mga leaders. Mga wolves po sila. At ito po yung mga bagay-bagay na madalas na kanilang ito yung palaging laman ng mensahe nila. Success only, comfort only, blessings only, and messages that please people. Kaya nga sabi diyan, having itching ears, lilipat sila doon sa mga bagay na ano sa kanilang pandinig. Many people today want messages that make them feel good, but do not challenge them to change. Gusto lang nila magandang pakinggan, pero yung mensahe na magbabago sa kanilang buhay, okay, ayaw nila yon. Because of this, dahil po kapag ka po dumating na yung mga local churches ay tatalikod na sa sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, verse 4, and they shall turn away their ears from the truth. Pag dumating na yung time na yung mga tao po, yung mga sa loob ng local churches ay tatalikod na sa katotohanan and shall be turned unto fables, ito po mangyari, because of these churches become weak, sin is tolerated, and truth becomes unpopular. Alam nyo, kaya nga po yung sinasabi ko po sa inyo kanina sa akin nung bago tayo nagsimula, no? Pagdating po, kapag ka ang tinuturo na ay right division, nalulungkot ako, konti lang ang merong appetite para manood at makinig. Pero kapag ka tumitingin ako sa mga Facebook live ng iba na wala talagang biblical foundation yung kanyang tinuturo. Pag tinignan ko kung ilan yung nanonood, ang dami. Okay? Kaya yung mga truths na nakikita natin sa banal na kasulatan, nagiging unpopular sa mga taong ito, mga kapatid. A true preacher will sometimes comfort you, but he will also correct you, warn you, and preach truth even when it is uncomfortable. Yes, yung tunay na mangangaral ng salita ng Panginoon, ng tunay na preacher po, sometimes ikaw po ay comfort, pero kasama po sa kanyang pangangaral yung correction, yung pagbibigay ng warning, and preach truth even when it is uncomfortable. Amen. Let's go to point number 4. Wolves pretend to be spiritual. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness but denying the power thereof. Babasa po ako ng isang verse. Okay? Galatians chapter 2 po. Hinahanap ko kanina sa Philippians Wala pala, nasa Galatians po. Galatians po. Buksan po natin yung mga Bible po natin. Galatians chapter 2 verse number 4.
And that because of false brethren. Buksan po niyo mga Bible po niyo. Galatians chapter 2 verse 4. Merong false brethren. Ito yung mga wolves eh. And that because of false brethren unawares brought in. Hindi na malayan. May mga false brethren na nakapasok who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Kaya nakakatakot po mga kapatid, itong mga wolves na to eh. Wolves often look very religious. Parang napaka-spiritual, talagang parang napaka-holy. Ha? They may pray publicly, quote many verses, speak spiritually, and appear humble. Diyan sila magaling eh. Sa pagkukunwari. Kaya nga, wolves in sheep's clothing. Diyan sila magaling. Okay? But outward appearance is not enough. Jesus warned, "You shall know them by their fruits." Sa Matthew chapter 7 verse 16. Fruit means character, doctrine, behavior, and long-term results. Kaya nga mga kapatid, wag lang po tayo yung parang impulsive yung ating mga gagawin sa buhay natin sa ating local churches. Titingnan natin yung long-term result nito. Ito ba ay makapag-build ng matagal? Ito bang bagay na gagawin ko? Okay, dahil ang sabi ni Kristo, "You shall know them by their fruits." Character, ito yung mga fruits na dapat na makita natin. Character, yung doctrine, yung behavior, and long-term result. In many churches today, spiritually is measured by appearance. Kaya napakababaw ng Christianity ngayon eh. Dahil ang kanilang nagiging basihan, kung ano yung appearance ng tao. Activity. Kapag ang church ay maraming activity, parang feeling natin, spiritual na yun. Hindi po. Titles or emotional expression. But true spirituality is shown by obedience to Scripture. Ito talagang tunay na spirituality na pinag-uusapan natin, mga kapatid, sa Bible. Obedience to Scripture, humility, truthfulness, and godly character. Kapag ka po yan po yung ating paraan kung paano natin i-measure yung spirituality, obedience to Scripture, humility, truthfulness, and godly character. Mga kapatid, ma-identify mo ng mas maaga yung mga wolves na to, mga kapatid. Let's go to point number 5. Wolves create division and confusion. Balik tayo sa Romans chapter 16 po. Bago natin basahin po itong sabi sa Romans chapter 16 po, verse 17. Romans chapter 16, verse 17. Kaya nga sabi ni Pablo, mark them. Mark chapter 16 once again po. Balik po tayo doon. Mark chapter 16. Romans chapter 16 po. Romans chapter 16 and verse number 17. Once again, babasahin natin ulit. Romans 16, 17. Now I beseech you, brethren, mark them. Ang liwanag po ng pagkasabi po ni Pablo dito, mark them, which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which have learned, and hindi lang mark them, avoid them. Wolves often damage churches through division. Tandaan po ninyo. Ang goal ng mga wolves po, mag-create ng division. Magkaroon ng paghahati-hati, ma-divide yung isang local churches, mag-away-away, magkagulo. Sometimes they spread criticism quietly. Kapag itong wolves na to ay hindi yung pastor, kundi miyembro, quietly, ikikriticize niya yung mensahe ng pastor, ikikriticize niya yung damit ng pastor, ikikriticize niya yung lahat ng mga bagay na galaw. Para bang ang lagi niya nakikita, ito po lagi siyang
lagi siyang nakabantay at pag nakakita siya ng mga bagay-bagay na pagkakamali, yun yung kanyang ikakalat. Manipulate people emotionally. Ulitin ko po, diyan sila magaling. Sa emotion. Magaling po silang mag-take advantage po doon sa nararamdaman mo. At kapag ka nakuha ka na nila, papaalabi nila yung emotion na yun hanggang sa magkaroon ka na ng galit, puot sa lingkod ng Panginoon. Create secret groups. Ito. Create secret groups. Dahan-dahan. Hindi mo na namamalayan. Sa ang term po ng aking pastor noon sa Pampanga, sa Sapang Bato. Ha? Naggugrupo-grupo at nagba-barbecue kayo at ang inyong binabarbecue ako, di ba? Ha? Create secret groups, sila nag-uusap. At ting magkikita sila, ang pinag-uusapan nila yung lingkod ng Diyos, yung mga kamalian na nakikita nila sa loob ng church, or turn members against leaders and one another. Kaya kapag meron po sa loob ng church po ninyo, na instead na kayo ay pagkaisahin, kundi nagkikreate siya ng division, nag-spread siya ng chismis, criticism, nagbubuo siya ng mga pasikretong grupo, nako, delikado yan, mga kapatid. Dapat mas maaga pa lang na-expose na yan, yung wolves na yan, mga kapatid. They rarely attack openly at first. Actually, yung mga wolves na yan, hindi naman bihira eh. Ang atake nila, patalikod. Opo. Dahan-dahan, pailalim, kumbaga, sa terminology ng sa Manila. Pailalim kung umatake. Patalikod. Instead, they work slowly and quietly. Kaya magugulat na lang yung pastor. Wala na siyang kasama. Wala nang nakaside sa kanya. Okay? When confusion enters, kapag ka po pumasok na yung confusion, nagkaroon na ng kaguluhan, trust is broken, unity is damaged, and spiritual growth stops. At yan po ang nangyayari sa mga local churches. Kapag ka po pumasok na po yung bagay po na yan. This is why believers must be careful about gossip. Kaya maging maingat tayo sa mga sabi-sabi, sa mga chismisan. At alam niyo mga kapatid, isa sa mga ikinalulungkot ko ngayon kung bakit po dati hindi naman ganun. Opo, totoo. May mga naging kasamahan po ko. Hindi naman ganun eh. Pag nagkikita-kita kami, ang pinag-uusapan namin, doktrina. Ano yung matututunan pa namin, paano pa namin ma-improve yung aming pag-aaral sa tanang Panginoon. Pero ngayon, hindi na po ngayon ang ginagawang ganun. Ang pinag-uusapan nila yung isang pastor na nawala na sa kanila, yung kung ano yung mga nagiging problema ng mga local churches. Kaya magiging careful pa po tayo dito eh. Gossip, secret accusations. Nako. Yung bang gumagawa ng mga kwento itong mga to at nag-accuse sila, gumagawa sila ng mga negative na mga sumbong sa bawat isa. At itong kanilang negatibong sumbong ay sikreto nilang kinakalat dahan-dahan. And divisive speech. Tandaan po ninyo, madali po silang ma-detect po kapag yung kanyang sinasabi po ay nagki-create na ng nadi-divide na. Alam niyo ba, minsan sa local churches, ultimo magkakapatid sa kumbaga sa dugo. Hindi lang magkakapatid sa church, kapatiran, kundi maging sa dugo ay pinag-away-away ng wolves. Mga kapatid. That's why
Ito yung ating iingatan eh. Gossip, secret accusations, and divisive speech. Let's go to point number 6. Wolves resist biblical accountability. Ito po yung isang bagay na dapat nating maunawaan dito sa mga wolves ito. Let's turn to 3 John verse 9. 3 John verse 9. Sabi sa verse 9. Okay? I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have preeminence among them, receiveth us not. Itong mga taong ito, itong mga wolves po, mga kapatid, magaling lang siyang magsalita, magaling lang siyang mamuna, magaling lang siyang mag-criticize. Pero siya, ayaw niya ng accountability kapag siya na ang on the spot, ang tinatanong. Iiwas siya pagdating sa accountability, mga kapatid eh. Wolves do not like accountability. They reject correction, refuse examination, and become defensive when questioned. Yan po yung mga wolves po sa mga churches eh. Kapag nagtatanong ka lang naman, wala namang, hindi naman, defensive agad sila. Kasi akala niya, nalalaman muna yung bagay na At sa mahabang panahon, ito pong lesson pong ito, kitang-kita ko po, mga kapatid eh. Dito po sa mga lesson na to na ating pinag-aaralan for the past 37 years, na-experience na po ng inyong lingkod. Okay? Kaya relate po ako eh. Dito sa lesson na to eh. Because yung mga wolves, they reject correction, refuse examination, and become defensive when questioned. Why? Bakit po? Because pride hates exposure. A humble servant of God can receive correction. But wolves often react with anger, intimidation, or manipulation. Yan po yung problema sa mga wolves po, mga minamahal. Point number 7. Ito po. Wolves exploit the flock. Ito ang pinaka nakakatakot po. Matapos mag-create ng damage sa isang local church, lilitaw talaga yung pinakadulo, ang talagang pinakamotibo niya talaga to exploit the flock. Sabi 2 Peter chapter 2 verse number 3, and through covetousness shall they with vain words make merchandise of you. This is one of the clearest marks of wolves. They use people for gain. Kaya nga meron kaming isang men po na siguro talagang ganun talaga. May mga men talaga sa loob ng church natin na mahina talaga yung kanyang pag-stand sa mga bagay na dapat ay tumatayo siya. Ang sinabi ko sa kanya, ano ba yung mga bagay na nakita mo sa kanya? Nakakita ka ba talaga na ang talagang motibo niya para sa ikalalago mo o gagamitin ka lang niya? Mga kapatid, kung kayo mga members po ng mga local churches, pag meron nag-i-influence sa inyo na mag-create ng division sa church, may mga sinasabi siya, ang lagi mong tatanungin sa sarili mo, sa puso mo, ito bang taong ito? Talaga bang mahal niya yung gawain ng Panginoon o gagamitin lang niya ako para sa kanyang sariling agenda? They use people for gain. Sometimes, ito po, financially, emotionally, socially, or spiritually. Instead of helping people grow in Christ, they use people to build their own kingdom.
A serious warning, ito po yung serious warning. The church is not a business. Amen? And the flock is not merchandise. Amen? God's people must never be treated as tools for personal success. Kaya po, napakahalaga po ito, no? Na ang mga mananampalataya, mga saved believers po sa mga local churches, hindi po kayo gamit para gamitin sa personal na gain ng motibo ng mga lingkod ng Diyos. God's people must never be treated as tools for personal success. Here's the practical lessons for believers po. Examine teaching carefully. Examinin mo yung kanyang tinuturo. What's character? Not just charisma. Namang taong to, may integridad ba talaga? Meron ba talaga yung character, yung kanyang pagkatao, tinan mo eh. Hindi lang yung parang outward appearance lang eh. Not just charisma eh. Do not be controlled by emotion alone. Dahil dyan magaling ang mga wolves. Avoid gossip and division. Ito po yung practical lesson po dito eh. Avoid gossip and division. Stay grounded in the scripture. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:21, prove all things, hold fast that which is good. Amen. Dumako tayo sa conclusion po nitong ating marks and characteristics of wolves. God has already revealed the characteristics of wolves in His Word. The problem is not lack of warning. The problem is that many believers, is the problem po, do not study the scriptures. Kaya po, kahit po, alam ko po na maghapon po, yung iba sa inyo ay nasa church na, ay nagkaroon tayo ng ganitong pag-aaral. Dahil kapag ka po hindi po tayo nag-aaral ng intensive ng salita ng Panginoon, doon po pumapasok itong mga to eh. Hindi yung ang salita ng Diyos nagkulang sa pagbibigay ng babala eh. The problem is that many believers do not study the scriptures, do not test teaching. Ang sabi sa 1 John, let's start to 1 John, chapter 4. 1 John, chapter 4. Ano pong sabi sa 1 John, chapter 4, verse 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. That's why, ititest mo sa scripture yung kanyang sinasabi. And do not recognize danger until damage has already happened. Kailangan, pagka po tayo po ay patuloy ang intensive yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, nakikita natin agad na-recognize natin may danger ito. May panganib itong kinikreate sa aming church. Mga kapatid, a spiritually mature church is not easily deceived because it knows how to examine both doctrine and character. Amen. Ito po yung final word. Not everyone who sounds spiritual is sent by God. That is why every believer must learn this truth. A wolf may wear sheep's clothing, but eventually, the fruit will reveal the nature inside. Kaya mahalaga po na ang bawat isa po sa atin ay patuloy na maipunuin natin ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon, so that ito po yung magbibigay sa atin ng spiritual discernment para ma-recognize natin na merong danger na mangyayari sa loob ng ating mga churches. Amen and amen. So, pansamantala po ay dyan po natin po tinatapos po yung ating pong lesson po ngayong gabi. At maraming salamat po. Dali po, i-ano ko po yung ating record po. Saglit mo po.